Yung sa kaso ng driver ng bus, yun na yung una at huling may paranormal connection sa mga naikwento sa amin ni Lolo. Ang mga susunod na ay puro psikolohikal na. Yung kung noon hindi nila maintindihan talaga bakit nagawa yun ng tao o paano nangyari yun. Ngayon naman, medyo nagigets naman na. Dito na ulit na destino si Lolo sa amin. Payapa naman dito in a sense. Ang gulo lang dito kadalasan ni away pamilya o kaya magkakapit bahay. Mga conflict na kadalasang naaayos agad ng maayos na usapan sa barangay. Kaya nagtaka sila sa presinto nang may isang kapitan ang makiusap sa kanila na pumasyal sa barangay hall. Pagkarating doon, tumambad sa kanila ang eksenang hindi nila inaasahan. May mag-ina, babae yung anak, mga edad 13 anyos. Pareho silang duguan pero parehong wala silang sugat. Yung nanay, pinipilit niyang siya ang tumaga at pumatay sa asawa niya at tatay nito. Yung anak niya naman, inaako din ang krimen. Case closed na sana, 'di ba? Ang dali umamin na sila. Kaso maging yung kapitan, diskumpiyado. Bakit? Yung nanay, iisa ang braso. Yung daliri pa nung nag-iisang braso, aapat. Walang hinlalaki. Yung anak, napakapayat. Ayon kay Lolo, butot balat silang mag-ina. Yung dala nilang murder weapon nung sumuko sila sa barangay, itak na malaki. Sige nga, kung kayo ba maniniwala kayo na sila ang may gawa? Kahit pa ilaban sa korte na adrenaline rush, hindi talaga Kasi ito pa. Nang puntahan nila yung bangkay ng mag-ama, naintindihan nila Lolo kung bakit sila pinatawag ng kapitan ng barangay. Parang karne sa palengke yung nakita nila. Precise ang pagkakahiwa ng dibdib at ulo. Hindi yun tinaga ayon kay Lolo. Hiniwa yun ng napakatalas na kutsilyo. Ang kaso wala silang magawa kasi umamin yung mag-ina. Ang kinulong nga lang yung nanay. Yung anak, nasa simbahan sa duration ng kaso. Pero hindi rin naman nagtagal. Wala kasing nagkaso sa nangyari. Mga pulis lang, sila Lolo. Protocol Buhay pa yung biyanang babae nung nanay. Pero yun nga, hindi ito nagkaso sa nangyari. Parang ang wala itong pake. Kwento ni Lolo, dinadalhan pa nito ng pagkain ng manugang niya bago ito malipat sa provincial jail. Nakulong yung nanay, yung anak napunta sa lola, pero naparulan din agad yung nanay matapos ang 3 taon. Ito yung mga key points ng investigasyon nila Lolo nun. Yung mag-ama, kilala sa lugar nilang siga at buksingero ng asawa at mga anak nila. Yung asawa ng nakulong, may nakapagsabi kila Lolo na ito ang dahilan bakit naputulan ng braso ang asawa niyang babae. Yung babaeng nakulong. Maraming nagsabi sa kanila na ito mismo ang pumutol maging yung hinlalaki. May mga kwento din na 2 sa anak nito ang napatay niya sa bugbog. Huwag na kayong magtaka kung bakit hindi ito nakulong kung totoo man yun. Yung tatay din, ganun din, abusado, like father, like son ng 2. Punching bag ang tingin sa pamilya nila. Pero ang hindi na ikwento ng kahit na sino kila Lolo at sigurado silang hindi talaga kwento ng mga magkakabarangay, ay ito. Yung bunsong bayaw nung nakulong, yung kapatid at anak ng napatay, matadero, pero sa Bulacan naman at hindi dito sa Pangasinan. Nang malaman yun ni Lolo, syempre, nagtanong siya.
Kaso uniform ang sagot ng magkakabarangay. Hindi nila nakita si Edgar. Umuuwi lang ito tuwing fiesta. Nang puntahan nila lolo si Edgar sa Bulacan, natigilan sila nang makita siya. Hindi sa panghuhusga, pero sigurado silang magkakatrabaho na hindi ito nag-iisa nang patayin niya ang kuya niya at tatay niya. Oo, kasing laki ni Edgar ang kuya niya, pero lamyado siya dahil iisa ang binti niya. Magagawa niya silang parang karne sa palengke. Pero yung ma-overpower ang tatay at kuya niyang batak sa construction, a big fat no. Kahit pa sinabi ng amo ni Edgar na nagbakasyon ito ng 1 linggo sa kanila ng panahong yun, wala talagang umamin sa mga kapitbahay nila dito na nakita siya nang maganap ang krimen. Ito ang tsorya ni Lolo. Napansin kasi niya nakatrabaho halos ng mag-ama ang mga kapitbahay nila. Nang araw na maganap ang krimen, ayon sa salaysay ng lahat doon, birthday daw ni Ramil yung mason. Tapos yun, umuwi na nung naubos ang alak at pulutan. Nagulat na lang sila nung sumuko bigla yung mag-ina sa barangay. Dito sila kinapos. Kasi ayon din naman sa kanila, hindi nila gusto ang ugali ng mag-ama. Iniiwasan talaga nila. So anong nangyari nung birthday ni Ramil at nakainuman nila yung dalawa? Bakit bigla nilang inaya, di ba? Katulad ni Lolo, hindi rin ako naniniwala sa coincidence eh. Naniniwala si Lolo na kasabwat lahat ng mga nandun sa inuman na yun. Plinano. Marahil naaawa na sila sa mag-ina, sa buong pamilya. Ang kay Lolo lang, bakit daw yun ginawa pa ni Edgar? Hindi niya raw maintindihan. Ginawa niya kasing parang karneng baboy yung dalawa. Ako, pati kayo, sure ako na iintindihan niyo in a way si Edgar. Ayoko rin naman talaga nung ginawa niya. Nang ginawa nila kasi kahit anong gawin natin, masama ang pumatay. Pero naiintindihan ko bakit nila yun nagawa. Kahit yung ginawa ni Edgar. Yung trauma na dinanas niya at patuloy niyang dinadanas dahil sa dalawang yun, naniniwala ako na tatay o kuya niya rin ang dahilan kung bakit nawalan siya ng isang binti. Katulad sa nangyari sa hipag niya. Pero sabi nga ni Lolo, ito yung kasong kahit alam niya yung totoo, pinanatili niyang hindi maisiwalat yun. Kasi may mga kasamaan dito sa mundo na hindi kabutihan ng makatatalo, kundi kasamaan ding katulad nito.